Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa mga SIM watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. As may mga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sa amon pagserbisyo. Ding kamang bahin sa kalibutan naghatag kami sa katawaran. Mayadayad nga hapon o kung mayadayad nga aga. Good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sa pagpalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ano kita ron sa Martes, Hulyo 15, 2025. Ini na mabiyan ay katatlo sa lima tanan ka Martes, karong bulan sa Hulyo 2025. Sa aton mga sugit tagpalamati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental, maayad-ayad gid nga adlaw sa inyong tanan. Kaya taman sa isa ka good morning ang atong mga kauturan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Mabiyan sa aton sining pagpalagad subong iyang aga, ngip sa aton sining pagpatpaton ang pila ka mga pahayag kada tipo naton kahapon nga daw sa kiniwat nga groundbreaking sa pagatukuron nga Katiklan Passenger Terminal Building sa Katiglan Airport nga ginapadulungan sa inyo alagad ni Janelle Baclay ag Darwin Manikan kahapon. Ang ining aktibidad mga biyan ang gimpamanan mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kaupod si Transport Secretary Vince Dizon kag Energy Secretary Sharon Garin kag ni Ramon ang chairperson and CEO sang San Miguel Corporation nga mo ang majority shareholder sang nasambiti nga paluparan. Nagitman sa aton sining pagpatpaton ang pila ka mga dalaguan nga mga balita nasyonal. Ginbantayan sa Radyo Pilipinas News Team. Sa aton sining mga nagapangunang balita nasyonal, nagpabutyag ang National Task Force for the West Philippine Sea o ng NTF-WPS. Hila sining pagkabalaka sa 11.11 million pesos nga balor sang halit na ginbilin sang Chinese vessel nga sa Babian malapit sa Pag-asa Island sa itong Hunyo 7. Pero sa nasambit nga task force,
Ilakinanglan subong ang rehabilitasyon sa Pag-asa Reef 1 may kalayon nga 2.6 kilometer halin sa mismo nga isla. Suno sa task force, natabo ang insidente samtang nagalala ang aktibidad sa Chinese Maritime Militia at Chinese Coast Guard sa pihak sa maturan nga ining lugar kabahing gihapon sang teritoryo on the territorial seas ang Pungsod Pilipinas. Pero sa official report mo biyan, halos 3 ka oras nga yara sa ground ang nasambit yung barko bago ini gilayon nga halin wala man lang nagpangayo sa bulig. Sa pinakaulihing nga video nga ginpagawa sang National Task Force WTS, makitaan nga may nabilin pa nga mga parachute anchor sa idalom sang karagatan. Nga ginapasuni naman mga biyan, nga ginasuspetsahan alin sa nasambit nga China vessel. Nauna nga ginapahayag ni Captain Elaine Coliano, ang Public Affairs Chief sa Western Naval Command. Posible nga gindala lamang sa malaing nga palyampo ang barko sa China. Apang sa piyak sini nagapanawagan ang National Task Force West Philippine Sea. Dapat mapanawat salin sa China. Suportado man ang Taiwan Council for Sustainable Development. Samtang sa ibang pagid nga balita, Inbuyagya kahapon ni Julie Patindungan o kon alias Totoy. Nalakip si retired Lieutenant General Jomel Istomo sa Alpha Group. Liwat nga press conference sa opisina sa National Police Commission o NAPOLCOM, pabutyag ni Patindugan nga si Istomo ang pinaligar nagrekomenda sa negosyante nga si Atong Ang na siya ang ipapatay. Hugang pa niya si Ang mismo ang nagpahayag sang siling nga impormasyon sa iya. Punto pa ni Patindugan, ni Patidungan, alakip si Istomo sa 21 ka financier kag miyembro sa Alpha Group. May kaangkaran man si Istomo sa online sabong. Inbuyagyag man sini na may 30 pag-aktibong anay da pulis. May kaangkaran sa kaso sa mga nagkaradula nga bulangero. Samtang ginpahayag ni NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan nga ilang resolbahon sa sulod sang 60 ka daw ang reklamo nga gina-file patok sa mga pulis. Ginpasiguro naman sa opisyal nga magapaydalom sa due process ang tanan nga igapaydalom sa investigasyon. Gip sa mga posible nga kaso nga tubangon sa mga may tanan nga pulis ang grave misconduct kag conduct unbecoming of a police officer. Yun nga mapamatud-an silang mahibo nga magatubang sa penalidad, suspensyon, demotion kung pagparubo sa ilang rangko o kung dismissal o kung pagpahalin sa serbisyo.
Samtang antes ang iya sini nga pagpadulong sa Katiglan Airport kahapon, naghiwat sang flyby si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagpadang nga Malampaya Phase 4 drilling project. Sa kaimportante nga tikang para pasangkaron ang supply sa natural resources or natural energy sa pungsod. Diwan sa proyekto nga papaskogon ang energy security sa Pilipinas at masigurado ang padayon bastante nagkasarangan nga kuryente para sa mga Pilipino. Samtang sa bahin naman sa Department of Migrant Workers sa DMW. Malayo ng paghatag bulig sa DMW sa sitwasyon sa mga Pilipino na apektado sa tensyon sa tunga sang Israel kag Iran. Pero sa report sa DMW Rapid Response Team, yara sa 682 ka overseas Filipino workers ang nahatagan na sa bulig pinansyal humalin sang Hulyo 7. Upod sa response team ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa paghatag sang ayuda kag suporta sa mga OFW nga yara sa ospital na dulaan sa puloy-an o kung naapektuhan ang ila sini nga trabaho. Sa pinakaulihing nga datos, lakip sa mga nahatagan sang bulig ang 104 ka Pilipino sa Tiberias na duwalang ka oras ang kalayon halin sa Tel Aviv. Sa kabugusan naglabot sa 870 ka OFW ang nakabaton sa bulig halin sa nagsugod ang tensyon sa tunga sang duha ka pungsod. Sunod kay DMW NCR Director Falcone Millar, padayon man ang paghatag nila sang psychological counseling sa mga OFW para mabuligan sila nga makabangon sa ginaagyan nga trauma sang mga overseas Filipino workers. Sabay naman sa Presidential Communications Office. Hapon mga biyan, formal na nga nagpanumpa si PCO Secretary Dave Gomez. Pero sa kaya Secretary Dave Gomez, tutok kaga tanging nasa programa at polisiya lamang sang administrasyon ang konsentrasyon sa Presidential Communications Office, lalo na sa preparasyon sa nagahilapit nga ika-4 nga sona ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Naginhatagan punto ni PCO Secretary Dave Gomez matapos nga nagpanumpa sa Chief Executive kahapon. Sunod sa Tigikom, wala naman si ibang pang direktiba sa iya ang presidente, kundi ituon ang mga programa kung ituon mga biyan ang trabaho sa mga empleyado sa PCO sa mga programa lang isang pamahalaan. Nagkapati si Secretary Gomez na maayo ining lead adulong sa natala ng ikapat nga pag-ulat bayan kung pagpalabot sa State of the Nation Address sa presidente kung sa diin dapat nga maplastar sa mga Pilipino ang mga hinimuan sa karon nga administrasyon. In panumduman naman sa presidente sa iya, walang politika. Naglikawan ang anumang napayag ay kaangtanan sini. Sabay do, kapag nga mag-focus sa mga proyekto kaginaubra sang gobyerno para sa pungsod. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 na sa aga. Mabiyan sugod subong Martes, Hulyo 15, ang pila ka mga kumpanya nga nagpag-butyag. Nagpatuman na sa ila sining sa presyo sa mga produktong petrolyo.
May mga ginalauman nga increase up to 70 centavos per liter sa bahin sang gasolina. 80 centavos per liter naman sa diesel kag 1 peso and 40 cents sa kerosene. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:18 sa aga. Sa sining oras babayan, magakuha kita na isang latest update sa nakatsang panahon. Ibaroon natin sa pag-asa Iloilo, mga panyempo diri sa Western Visayas, particularly sa syudad sang Iloilo. May pila ka mga lugar sa atong sining nga rehiyon ang naka-eksperyensya sang pagbaha. Ito diri ang northern Iloilo, particularly sa Banwa sang San Dionisio kag Sara, bangod sa madamo kag marawig nga pag-ulan sa nagigad nga mga daw. Ilang ka mga area sa sabi tiya nga Banwa ang baha. At kahapon, may pilaman ka mga salakyan ang nagkala-aberya kung naarangan sila nga pagbiyahe. As we go back diri sa syudad sang Iloilo halin sa Banwa sang Nabas kahapon, may isa ka salakyan, isa ka bus ang naguot o matapos nga naglikaw ini sa isa ka salakyan, nagulpi lang nagkat sa iya. Dusay daw ang ining salakyan ang naguotid sa malawig na oras. Nabudayan ang mga pasahero nga makagwa. Akili daw kadungan man sa atong sining pagpauli, ang pagpauli man sa mga highway patrol group members or officers of the HPG na nagapadulong man sa bahin sang Katiklan kahapon para sa aktibidad sang presidente. Sila ang nag-respond sa siniyang aksidente muna sining pag-uot sa isa ka bus bahin sang Dao Capiz. Oras sa Radyo Pilipinas, it's 9:20 in the morning. Oras sa Radyo Pilipinas, mabiyan, alas 9:20 na sa aga. Sa sining oras ko po natin sa piyak na linya si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Amo niya ang latest weather update para sa subong adlaw Tuesday, July 15, 2025. Southwest monsoon ang padayon na nag-aapekto sa bilog ng monsoon. Bangod sa nga sistema, ang Western Visayas at Northwest Island region naka-eksperyensya sa magalumang kalangitan na may mga scattered na pag-ulan, pangulan sa panahon, sabi na git sa hapon kagagabihon tungkas ng Southwest monsoon. Mahina at makasarangan naman ang hangin natin dito sa Western Visayas na maghahalin sa direksyon southwest to south na magkadala sa makanay dugdog makasarangan ng pagbalod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kami ng 5:35 a.m. pag magatunod ni 6:16 p.m. karon sa hapon. Kagamay ni nga sa latest weather update, kalindiris may Iloilo Doppler Radar Station, ako si Leonor Silvestre, malamang ninyo. Salamat. Ma'am Leonor, may we know the reason sa mga pag-ulan sa northern Iloilo, particularly sa mga areas ng San Dionisio, sa Sara, kay in the past few days, may mga pila ka mga reported na mga flooding incident sa nasambitiang mga banwa. Tugana ang atin sa southwest monsoon. Ako nang padayon na nag-affect dito sa atin. And for guidance, ma'am, sa aton sining mga pumuluyo sa nasambitiang mga banwa, lauman ba na naton, ma'am, sa mga sunod pang inadlaw ang ining kasubong nga sitwasyon sa ila sining nga banwa? Subong sir, ano man kita sa same weather condition kita sir, cloudy skies with scattered rain and thunderstorms. Ano na lang, close
monitor lang sila sir sa aman nga gina-upload ng mga standards from advisory sir. Alright, Ma'am Leonor Silvestre, for your time information, madamo gid nga salamat. Madama man sir nga salamat. Dali abot mga biyan si Ma'am Leonor Silvestre sa pag-asa ni Ilo sa pagdulong sa aton sa latest update sa lakat sang panahon. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:22 in the morning sa atong pagpanumbalik dugang nga mga balita kag impormasyon may kangtanan sa mga programa sa gobyerno diri sa Western Visayas pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Flora Diaz, Nagpo, Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most tenos are made of.
And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards and fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool. Yan, ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan, ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanting relo. Aba, I made sure to put my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta. Yan, ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 na sa aga, as I mentioned earlier mga biyano. Kahapon nga adlaw, napadulong ang inyo alagad sa bahin sa Katiklan Airport sa Nabasaklan. Unique ni ang Katiklan Airport kay natunga ini sa duwa ka banwa. Ang arrival, makitaan mga biyan sa bahin sa Nabas, while ang ila siniyang departure, ang makitaraman sa banwa sang Malay. The reason ko nga ano sa mga natingala nga Nabas ang gindala naton sa balita kahapon, bangod that's the location, o sang exact location sang parehong paluparan nga ginhahingadlan nga Katiklan Airport. Mga biyan, kahapon ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking sang pagatukuron nga Katiklan Passenger Terminal Building. Kamakita ninyo karon sa aton sining Facebook page o kung sa aton sining Facebook Live ang hitsura mga biyan no sang disenyo sang Katiklan Passenger Terminal Building. Kinalauman naton no nga ini ang maga-attract dugang sa aton sining nga mga turista nga magpadulong sa isla sang Boracay kay ang airport sang Katiklan mga biyan mo nagaserve nga gateway sa nasamit iyang sikat nga isla. Kaga isa sa mga natingwa naton nga makuwaan sa pahayag kahapon ang anay gobernador sa probinsya sang Aklan kag karon Second District Representative Florencio Miraflores. Yarang iya nga sabat sa kung ano ka importante ang ining programa kag ano bala ang iya pagid-iban nga plano para mapasanyog man ang turismo sa bahin sang iya distrito. Kung magandang umaga po, gaano po kahalaga yung proyektong ito para sa inyo pong distrito? Mahalagang malaga ito yung ating proyekto na ito kasi
ito yung gateway natin sa island natin ng Boracay. At saka airport building na to, terminal building, ay malaking bagay ito sa turismo ng plan at saka sa buong Pilipinas. Kasi sa ngayon, as of last year, almost 2 million visitors pa rin ang bumisita dito sa Boracay. So, itong proyekto na to under the leadership ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, and of course, si Chairman Ramon Ang, malaking bagay sa aming turismo dito sa Aklan. Kaya nagpapasalamat kami kay President Bongbong at kay Mr. Ramon Ang for the start of this long-awaited project dito sa aming probinsya na Aklan. Kung meron po ba tayong project proposal na magpo-complement po sa kayong terminal building na ito? Wala na rin siguro iba pa kundi yung ayusin lang yung ating transport sa Boracay at saka yung connection dito sa aming Calibo International Airport kasi dapat mag-complement yung dalawang airport namin para yung mga international nating mga pasahero ay pwede din dumaan dito. So yun ang magandang synergy between the two airports. And other than this po, may ipopropose pa po ba kayong privatization or development pa ng mga ports or airports? Ito yung isang pinupush namin ni Governor Mara Flores, yung pag-establish dito ng cruise port. Kasi ang proposal ng probinsya, i-develop din yung cruise industry ng itong probinsya. Example natin dito is, yung meron tayong cruise port dito sa Katiklan, pwede natin i-push yung tinatawag na cruise and ride na yung mga gustong sumakay dito ng mga international passengers coming from, of course, from China, Korea, or Hong Kong can fly to Calibo, board the cruise ship dito sa Katiklan and travel around the Philippines or vice versa. They can stay longer in Boracay for 2 nights bago sa isang sumakay ng cruise ship paikot ng mga magandang lugar natin dito sa Pilipinas. So yun siguro yung complement sa itong ating ginagawang airport. That's part of your priority measure po sa ganyan? Yes. Isang priority talaga yan to combine the cruise port with this airport. Yun mga biyan ang nangin na mensahe o kunpayag ni Congressman Florencio Miraflores, ang ating gobernador sa Aklan, pero karon congressman sa ikaduha nga distrito sang nasambit nga probinsya. So iya nga ikaduso ang cruise and flight o may tukuron nga cruise port para magluwas nga may ara sang cruise ship, no? Mas mapag-on man ang mga flights dira sa bahin sang Katiklan. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:35 in the morning. Interview naman kahapon mga biyan sa nasambit niyang aktibidad si Congressman James Jojo Anga, ang tiglawas mga biyan sa Uswag Ilonggo Party List sa nasambit iyang aktibidad. Jadi yang agin payag mga biyan nga kadungan sang pag-develop sang paluparan sa bahin sang Katiklan, hindi man dapat pagkalimutan ang pag-develop kag pagpanami sang Calibo Airport. Ang plano ginpabutyag sang mamalida kasunod sang iya sini nga pagtambong sa aktibidad. Pero sa opisyal, iya nga pangitan sang pondo para matuman ang plano kapag panami sang paluparan sang Calibo. Nagapati si ang manginhuol siya man nga pumulo sa Aklan kung magpadulong pa sa Katiklan Airport para makabay kung pwede man lang nga makasakay sa Calibo. Hayag dugang sang tiglawas ang Uswag Ilonggo na hindi dapat mapabayaan ang Calibo sa pihak sang mga development sa bahin sang Malay Aklan. Alas 9:37 sa aga,
Sa sining oras magakuha na makita sa mga balitang nga ginatipon sa aton sining mga kopdanan sa Radyo Pilipinas News Team. 29 ka LGU sa probinsya nakalabot sa 30% national target sang contraceptive prevalence rate sang tuig 2024. Ang detalye sang balita sa report ni Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Good news, no? Kay ti ang aton nga probinsya sang Iloilo nakalabot sa national target nato sa contraceptive prevalence rate o kon CPR sa tuig 2024. Kag another good news pagidiri Lods, 29 no ka local government units ang nakalabot man sa 30% naton nga national target kag ginsad ini sang Department of Health. Ang digdiri no sa datos nga nakuha naton sa Iloilo Provincial Health Office, lawago naton Lods ang 29 no ka mga banwa. Una diri ang banwa sang Ahoy, Balasan, Barotac Viejo, Patad, Lakipman ang banwa sang Bingawan, Cabatuan, Kalinog, Carles, Concepcion, Dueñas, Dumangas, Gimba, Lakipman ang Lambunaw, Lemery, Miagao, Mina, Oton, Syudad sang Pasi, ang banwa sa Pavia nakalabot man sa 30% nga national target. Lakip man diri ang Pototan, San Dionisio, San Enrique, San Joaquin, San Rafael, Santa Barbara, ang Banwa Mulods, ang Sara, Tigbawan, Tubungan, kag Saraga. Sa 29 nga ini Lods no nga LGU ang may pinakamataas no nga nakalabot no sa contraceptive prevalence rate amo ang banwa sang Lemery with 67.39, ginsundan ini sang San Enrique with 62.60, San Dionisio nga may 56.91, ang Sara nga may 52.11 kag ang Carles nga may 51.04. Susunod diri no kay or gipahayag din ni Dr. Rodney Labis ang head sang Health Service Delivery Division naton sa PHO nga ti pinaagi no sa paglabot naton sa national target, masiguro naton nga ti ginasunod no or miara sang proper nga birth spacing buot silingon no hindi sunod-sunod ang pagpaminata no sa isa ka babayi kag ma-improve ang maternal kag child care health outcomes lakit man Lods no mapunggan nato no ang kamatayon bangod sa unplanned pregnancies. So suno dire kay Dr. Labis pagid Lods no nga ang aton nga PHO nagabulig man sa mga local government unit naton nga makapa-accredit no sa PhilHealth para nga ti makakuha no sang pondo para nga matugang nila sa ilang family planning programs. Ari bala Lods ipabati nato no ang kabahinang sampahayag ni Dr. Rodney Labis no kung ano pagid no nga mga programa ang ginapatuman man niya sa probinsya sang Iloilo no kag ang pag-augment sang aton man nga PHO sa mga local government units naton sa probinsya. Pamatian naton si Dr. Rodney Labis. Para ma-improve pagid nato ang family planning program sa probinsya, ang PHO nagpatukod sa Family Planning Training Center, ang first na PHO-managed FP Training Center in the country to help improve access ang aton nga family planning service providers sa quality training. So currently, ang Iloilo Provincial Government Family Planning Training Center provides 5-day family planning competency-based training level 1 para sa nurses kag midwives, kag 2-day progestin-only subdermal implant skills training para naman sa doctors, nurses kag midwives. So these trainings are also accredited by the Professional Regulation Commission with the CPD units na makabulig sa aton nga providers in their professional development kag sa pag-renew man sa ilang PRC license. So, amo ni Lods na nabatian ang kabayan sa pahayag ni Dr. Rodney Labis. So, miara kita sa province of Iloilo sang Training Center or FP Training Center. Labing una, ini siya no nga PHO managed nga center sa Pungsod. Kag according din no sa datos man sa PHO Lods, pinakamadamo no nga or ang ano bala no nga method ang ginausar gid no dira sa probinsya sang Iloilo. Nagapanguna diri Lods ang pills with 82,084 nga users kag ginsundan ini no sang injectables naton with 36,000 plus nga mga users sa province of Iloilo. Lods, klaruhon ta lang ang ining mga serbisyo sang contraceptives nga ginaparabot sa aton sining nga gobyerno, libre ni siya Lods nga ma-avail sa those nga interesado, especially sa mga nanay nga luyag nga makontrol ang ila sining pagpamata. Yes, correct ina Lods no, like for example sa aton no nga Department of sa aton no nga sang una
POPCOM now no ang Commission on Population and Development nagahatag ini sila sang technical assistance sa mga LGU naton kag ang mga LGU no for example sa parts ng PHO kay hindi man ma-cover tanan no sa DOH ang ginahatag ang PHO nato naga-allocate sa budget kag ang budget kay ginabakalod sang mga family planning commodities naton nga amo ang ginahatag man no sa mga LGU naton sa kada pumuloy according ka dito Lods no kay Dr. Labis sa ato nung mga local government units may ara kita ginahiwat ka family planning days kung sa nagahatag diri sa mga services kag gina-prioritize diri no ang mga indigent naton sa kada banwa naton nga maka-avail sang libre naton no nga mga commodities sa family planning. Ayun, I could attest gid sa sining mabaskog nga kampanya sa aton sining provincial government in partnership with the Rural Health Unit no nga mag-avail ang mga nanay sa mga contraceptive kay one time nakabisita kita sa health center dito sa amon sa bining barangay sa San Jose San Miguel kag isa gid ini sa ginpalabot sang nurse in charge sa amon sining barangay. If you are willing to avail sa mga family planning method idigid maghuya-huya o magduha-duha sa pag-coordinate sa ila kay nakahanda sila nga magatanyag sa sining libre nga serbisyo. Yes, correct ina Lods no and sa mga kauturan naton dira no sa mga couples naton nga ti luyag Lods no nga may ara bala sang enough nga spacing no sa ila nga pagpaminata no sang babayi naton. Or women of reproductive age, pwede gid sila makapalapit no sa aton nga PHO o kung sa aton nga mga centers or health centers no sa kada LGU para nga di magiyahan sila doon. Kiti ang tinutuyo naton diri no kung magpaminata kita mahatagan nato sa maayo nga buwas damlag ang mga bata naton. That's why nga ang aton nga PHO sige man ang kampanya no sa aton nga pagpatuman sa mga family planning services. Speaking of kinahanglan no isa sa mga gin-point out gid before sa Commission on Population o kung subong no CPD Commission on Population Development nga maangot naton ang kapigaduhon sa sining problema sa pinagustuhan na ilang pagpamata no kung may kasarang kita sa pagsagod sa aton sining kabataan dapat naton ini i-proportionate kumbaga no i-connect naton ini sa aton man nga kapasidad sa pagsagod sa aton sining mga kabataan. Correct ina Lods no unlike for example kung wala ikaw obrada kag sige no ang imo nga pagpaminata kung hindi mo mahatagan no sang maayo nga buwas damlag no ang imo bata ara gid ang PHO naton nga magiya no para sa insakto nga spacing kag ang aton man nga CPD no or aton no nga mga family planning providers sa kada LGU naton kiti ni ara kita no sa mga family planning providers no kag amo ini sila ang ginapaidalom sa mga training naton like for instance no sa Iloilo Provincial Health Office nagapaidalom ini sila sa aton nga training center. Kaya ang iba nagahambal nga ti ara man si DSWD ara man si 4Ps pero ang matutuon nga responsable nga ginikanan why nagasalig sa bulig sang iban especially sa aton sining gobyerno. While we understand and we appreciate gid no ang aton sining gobyerno nga wala nagapatumbaya o kung wala pabaya sa aton sini iya nga mga apektado nga mga pamilya pero laing gid ako ang ginikanan mismo ang ila sining pagpamata planado no kay kalain kung kadamo katuod sang kabataan pero ang pagsagod sina iban nga tawo ang nagaobra. Yes, correct ina Lods no. Kag ina ba lang sa ikaw dapat ni mata kag ginasalig mo sa ginikanan mo no ang ini no nga responsibilidad do hindi manami no. Kag manami diri Lods no sa aton sa province of Iloilo kiti ni ara kita sa mga naga-avail sa vasectomy. Hindi lang no wala lang kina-rely no sa kababainhan ang paggamit naton sa family planning communities but even ang mga lalaki no sila man mismo no ang naga-decide nga mag-avail sila no sa aton nga family planning communities. And the same Lods no sa mga serbisyo ginatanyag sa kabainhan ang ining vasectomy nga ginatanyag man sa aton sining provincial government libre man ini Lods para sa kalakihan. Yes, makita naton last time Lods no nga ginpost ang aton nga page or sa Iloilo Provincial Health Office naton nga may ara sa vasectomy. Last time no hindi kita magsala sometime last year no nga ginahatag ini nga libre no sa aton nga mga kalalakihan but kung ikaw may ara ikaw sa private doctor pwede gid.
Ayun. Maraming salamat, Lord, sa imong nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it, mga biyan, ang latest update coming from Provincial Health Office. May kantanan sa prevalence ang magamit sa mga contraceptives, mga injectables, subong man, pills, pangunang contraceptive ginabail sa mga nanay. Luyag na mag-engage sa family planning. So kabay pa nga mga implanado gid ang tanan nga pamilya diri sa probinsya kag subong man sa bugos nga Pilipinas. Di kung hindi naton pagplanuhan sa maayo, naton sini nga pagpanimata, this may proceed mga abyan, or this may result to poverty incidents. Nabalaan to naman nga ang kapigaduhon kung hindi man maayo ang pagdumala, posible nga mangin cycle isang isa ka pamilya. Kung wala sang oportunidad ang mga kabataan, ang isa sa mga ginaobra, malaya, pag mag-upod sa iban. Iko nang iya sining nga kaupod, naman sa obra, naman sa tinapusan, kasaligman sa girikanan. At ipatang ila sining nga kabataan, mag-aantos naman sa kapigaduhon. Ina ang ginatawag naton nga cycle of poverty, ngaluyag kung tani, matapna sa naton sining gobyerno. Para kung gusto mo malang magparimakan, balaan mo nga limitado lang imo sining nga resources, especially kung balaan mo sa kugulingon mo nga ti o dayan ka nga makaubra kag wala ka sang plano nga magtrabaho, hindi ka na maghandom sang dinosena nga pamilya kung magtukod siyang isa ka basketball team. Kung natagan ka isa, okay na na. Kung feeling mo daw kasaran ka na nga magsagod siyang duha, tatlo, that's the time mga abyan na magsagod kag magpanimata iwat. Pero for the meantime nga daw alang-alang pa ang inyo sining financial situation. Bay mag-regulate man sa inyo sining panimata. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:49 sa aga. Wala ito ang mga biyan sang oras nga nabilin sa atong sining nga palatuntunan. Dili ang gilamang kontrobatong edisyon sa mga adlaw sang Martes, Hulyo 15, 2025. Dugang nga mga update sa mga programa sa gobyerno, hagiban pa ang mga panugyan sa atong sining mga local government unit, ang mga national government agencies. Antayan sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa karon sa hapon, alas 2. Tub alas 2:55. Halagi lamang sa ako mga katuwang teknikal, Mr. Rachel Jones Utahero sa studio at Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong inalagad, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.